Today is June 21, 2026. Eksaktong 1 week mula nung naghiwalay kami ni Mrs. after 12 years of a happy relationship, happy, loving relationship. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit bigla niya na lang akong pinagpalit. So ngayon wala na akong bahay, wala na yung SUV ko, yung Toyota RAV4, and ito na lang gamit ko, bike, foldable bike. Buti na lang nakita ko tong spot na to dito sa malapit sa nirerentahan ko. Ang lungkot nga ng nirerentahan ko at least nakamura ako. Mura lang siya per month, 4K. Isang kwarto, walang air conditioning, wala na rin yung gardening ko. So hindi ko alam kung ano yung next para sa gardening channel natin. Maybe there'll be some changes coming. Kasi iba na ang buhay natin ngayon. Ito na tayo. Baka hindi na gardening engineer, baka biking engineer na. Hindi ko alam. Pasalamat na lang ako sa Diyos, at least kahit papano may trabaho pa rin ako, may work, may source of income. Kasi mas lalong mahirap, di ba, kung wala tayong work tapos nangyari yung ganito. Baka sa kangkungan tayo pulutin. Thank you, Lord, for the cool breeze of air, wind na binigay mo sa akin ngayong araw na to. Maraming salamat din sa medyo basang panahon. Paulan mo ng konti, ambon, para ma-refresh naman yung aking malungkot na kaluluwa. My spirit is so dry. I'm so lonely, I'm so depressed. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi I'm already 45. I've been crying the whole week. Hindi ko kinakahiya yun. Bakit? Kasi nagmahal ako ng totoo. Wala akong ginawang mali. Sa pagkakaintindi ko, hindi ako nanakit. Minahal ko siya ng sobra-sobra, higit pa sa sarili ko. Pero ganun gusto niya na daw mag-explore, maghanap ng iba. Babaliw lang siguro ako kakaisip kung paulit-ulit kong hahanapin yung sagot para sa tanong na yon. Pero kailangan natin mag-move on So ito yung sitwasyon natin. Nakatira ko sa sobrang init, unsecured na kwarto na walang nawasa, sa tubig poso lang gamit namin. Pero I have strong hopes for the future na eventually kakabahay din tayo ng sarili natin, kahit paunti-unti, kahit hindi na yung hindi na mansyon pinapangarap natin, basta kahit maliit lang, basta makabuo naman ako ng sarili kong pamilya, yung babae na loyal sa akin, yung masusuklihan niya rin yung pagmamahal ko, mamahalin niya din ako ng tapat, magkakaroon kami ng mga anak. Yun na lang, kasi 45 na ako Malamang marami sa inyo natatawa sa sitwasyon ko, pero hindi mo masabi
Hindi mo masabi ang panahon ngayon. Yung akala mo kayo na yung forever. Tapos biglang iba yung ihip ng panahon. Hindi mo masabi. Minsan kahit sobrang ingat mo, magkakasakit ka pa rin. Hindi mo masabi eh. Minsan nakakatawa panoorin yung buhay ng iba na umahagulhol, umiiyak kasi kini-question nila yung Panginoon kung bakit ganun yung buhay nila. Nakakatawa panoorin ganun, di ba? Pero pag ikaw na yung nasa sitwasyong ganun, maiintindihan mo kung bakit sila umiiyak. Kung bakit yung mga lalaking brusko, macho, mga barako, umiiyak, nawawala yung pagkamacho nila once na iwanan sila ng mahal nila sa buhay. May mga bagay na mahirap hanapan ng sagot. Hindi mo basta-basta mapapaliwanag. Minsan Diyos na lang yung magbibigay sa'yo na eto, let's say after several years, anak, eto yung dahilan kung bakit nagkaganon ka. Ito yung dahilan kung bakit pinaghiwalay ko kayo kasi ganito yung mangyayari. Iniiwas lang kita. Alam ko nagmahal ka ng grabe. Pero iniiwas lang kita kasi may bibigay ako sa'yo someone much better. Yun na lang. So, salamat pa rin sa panunood. Salamat sa naging subscribers ko kayo. You can share my videos. Bahala kayo. Basta learn to live life. Appreciate what you've got. Learn to be content. Okay, especially sa minamahal nyo. Lalo na kapag minamahal kayo, sana wag nyo lokohin. And love with sincerity. Yun lang. God bless you all.